Sa dilim ng pakikinig, hindi narinig ng makapangyarihan ang daing ng mahirap. Sa isang lipunan, binabalot ng katahimikan, may mga tinig na hindi pinakinggan, may mga kwento na paghihirap tila hindi bahagi ng mahalagang kausapan. Sa dilim ng pakikinig, kaninong tinig ang nanwala? Bakit nga ba may mga taong tila mas mataas ang tingin ng lipunan, habang ang iba'y patuloy na naiipit sa kawalan ng pagkakataon? Ito ang tanong na bumabalot sa usapin ng walang pagkakapantay-pantay. Hindi lamang sa kasulukuyang panahon natin nararasan ang kawalan ng pagkakapantay-pantay sapagkat noon pa man, tulad sa panahon ng El Filibusterismo, malinaw na umiiral na ito. Si Basilio, isang karakter mula sa El Filibusterismo, ay sumasalim sa milyong-milyong Pilipino ngayon. Edukado, may pangarap, ngunit inatalikuran ng sistema kundi pantay. Hanggang kailan ba magtatagal ang dilim na ito? Ako'y walang kasalanan, ngunit narito ako, habang ang mga tunay na may sala ay malaya sa lansangan. Basilio, anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Alam ko ang sakit ng kawalan ng katarungan. Hindi ka nag-iisa. Pero Simon, bakit ganito mo siya? Kapag mayaman at makapangyarihan, ligtas sila, ngunit kapag mahirap at walang konsensya, tulad ko, isa lang ang boses na hindi pinakinggan. Dahil sa lipunang ito, Basilio, ang boses ng mahihirap ay natatabunan ng ingay sa lahat. Kaya may mga na magdadala ng pagbabago. Sa dilim ng pakikinig, hindi narinig ng makapangyarihan ang daing ng mahirap. Ngunit darating ang araw na ang bawat hikbi ay magiging sigaw, at ang sigaw ay magiging liwanag. Ang El Filibusterismo ay tumutukoy sa realidad ng ating lipunan. Ang mga karakter tulad ni Basilio at Kabisang Tales ay biktima ng kahirapan, pang-aabuso at kawalang pantay-pantay. Ang kasaysayan ay tila nauulit sa mga araw-araw nating karanasan. May mga Basilio at Kabisang Tales pa rin at tayo kailan natin sila pakinggan. Ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan sa material na bagay, kundi pati na rin sa oportunidad. Katulad ng El Fili, hindi lahat ay nabibigyan ng pantay na laban. Ang edukasyon, trabaho at katarungan para lamang sa may kaya. Malinaw na ang walang pagkakapantay-pantay ay patuloy na hamon sa ating lipunan. Ngunit kung tayo magsasama-sama, darating ang araw na ang katarungan at pagkakapantay-pantay ay hindi na pangarap kundi realidad. Doon ako nakulit sa pagmamanin. Kasama ako sa mga laban. Pakinggan natin kung anong masasabi sa mga tao na yun sa sistema natin na walang pagkapantay-pantay. May tatanong po para ako. Pwede po bang mapaliwanagan po? Ano po ang ibig sabihin ng walang pagkakapantay-pantay para sa iyo? Para sa atin ang nakahulugan ng hindi pagkakapantay na karapatan ng pagtao ay hindi naibibigay ang kanyang saktong distribution ng kanyang karapatan. Ang halimbawa nito ay ang mga tao na nakatira sa bundupin, kagaya ng mga ita. Ang kanilang benepisyo ng buhay
sana ako sa inyo. Pwede po ba manawagan dito? So, tanong ko ay, bakit mahalaga na mabigyan ng pantay ng oportunidad ang lahat? Para sa akin, paningin ko, ito ay mahalaga kasi oportunidad. Walang nakikita ang hindi ka mamamasdan sa oportunidad para sa lahat. Ito ay para sa lahat. Para sa lahat. Ang mahalagang kaya wala itang kaibahan sa lahat ng tao sa ating pamumuhay. Magandang araw po, sir. May tatanong po sana ako sa inyo. Pwede pa bang maliwanagan po ako? Kung bakit nagkakaroon ng walang pantay? Marami ay, ang pangunahing dahilan kasi, una, kasi yung gobyerno walang pantay na pamayanan, walang yung iba walang bahay, yung iba kulang yung sweldo sa trabaho, tapos yung mga estudyante walang pantay na edukasyon, kulang yung mga libro, lahat papel, mga school supplies at iba pa. Magandang araw po, ma'am. May tatanong po sana ako sa inyo. Pwede po ba paano po nakaka-apekto ang kahirapan sa pagkakaroon ng pantay na karapatan? For me, ang mga ng mga tao is maganda din na sila kanang unbiased, and especially sa community or sa mga public places, like same ang ilahang pag-treat sa mga tao because for their status sa ilahang life, which is so unfair for them to have that kind of treatment sa mga like the work poor ng mga people. That's all. Magandang araw po, sir. Ay, tatanong po sana ako sa inyo. Pwede po bang maliwanagan po? So, ito po yung tanong. Ano ang mga halimbawa ng walang pagkakapantay sa iyo? Halimbawa na po ay justisya. Justisya pwede nating batas. Dahil alam naman natin kapag isang pamamayang Pilipino kapag ito ay walang pera at gasto sa ating pamahalaan sa korte ay alam naman natin bigyan ko kayo ng halimbawa dalawang mamamayang Pilipino, ang isa ay mayroong kakayahan at isa ay walang kakayahan. Sa kasaan ng mamamayang Pilipino na may kakayahan, yung walang kakayahan, pagdating nun sa korte, kahit anong paggawin ng walang kakayahan ay nanalo pa rin sa kaso ang tao meron kakayahan dahil meron siyang pera. Mula sa mga salitang ating naririnig, malinaw na ang walang pagkapantay-pantay ay patuloy na hamon sa ating lipunan. Pero nasa atin ang kapangyarihan para baguhin ito. The problem of the Philippines is that people are red-tagging activists as terrorists. People fighting for human rights, freedom, equality, and justice are not terrorists. They are the voice of the oppressed. Activism is the art of creating the world as it should be, not just accepting it as it is. Remember, the power of the people is stronger than the people in power.
nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa. Itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Sa paniniwala ko po, napapanahon po ito sapagkat po bilang mamamayang Pilipino ng ating bansa, hindi lang po para sa mga kapatid sa iglesia, para sa buong Pilipino. Gusto ko po na lumaki yung mga anak ko na payapa po ang ating bansa. Isang tabi po muna nila yung mga personal issue at unahin po ang ating bansa. Kriminalidad, hindi mabuting panoorin na puro na lang kampihan, kaliwat ka ng batikos, kabi-kabilang alitan ng dapat asikasuhin at kailangang malunasan ng mga problemang nagpapahirap sa ating bayan. Magkaisa ng lahat. Kasi kung tayo watak-watak, walang mangyayari sa bansa natin. Kundi puro gulo, puro away, walang mangyayari. Hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan na pagkaisahan din nilang pag-ukulan ng matamang atensyon at pag-asikaso. Sa halip na bangayan ang kapakanan ng Pilipinas, nawa ang pag-ukulan nila ng pansin at panahon. Panawagan po namin sana magkaisa na lang po tayo kung ano po yung adhikain o yung pangako o gusto na mangyari po sa lahat ng Pilipino, matupad po. Set aside natin yung difference natin para by the end of the day, pare-pareho tayo Pilipino. Mag-focus po ang gobyerno sa iba't ibang uri ng suliranin at problema po ng bansang Pilipinas. Kailangan din po ng mga nanunungkulan sa ating bansa na may nagpapaalala sa kanila kung ano ang dapat na iprioridad sa kanilang panunungkulan sa ating gobyerno. Ang bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo kung payapa ang ating bansa. Aasenso nga tayo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. Kailangan na malunasan yung mabibigat na problema. Hindi natin mababago ang lipunan kung patuloy tayong pipikit at magbubulag-bulagan sa tinig ng mga naaapit. Ang dilim ng pakikinig ay hindi basta-bastang nawawala, maliban na lang kung pipiliin nating makinig.